Mapagpala namin, Ama, sa langit at lupa, na ikaw ang Panginoon na karapat-dapat namin itaas ang paglingkod habang kami nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Karapat-dapat na ikaw ay aming pumihing, parangalan at sabayin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa oras mga pumito ko, kung saan mga pinasumpuhan ng dasaan, nagkamali, Panginoon, na dinasagot lang ng mga labi, naisip, nagawa, Panginoon, na hindi ka lugod sa ibang naaraw. Panginoon, nagsusumama po kami, nagpapakumbaba sa ibang naparaan, natawarin po ninyo, Lord's at kami rin po, Panginoon, ay nagpapalinis sa aming kalulihan ng puso, kaisipan sa lubay, ang bagay sa gusto ng Panginoon. Upang sa oras nga po ito, marapatin po kami, maging kaya-ayaw na ayaw buhay na walang kamintasan sa ibang naparaan. Upang sa oras nga po ito, may malaya ng mga kilos na walang magagandang na yung malaya pagkilos sa aming kilagitna. At narin din po, Panginoon, sa oras nga po ito, ang hindi natin, Panginoon, ito sa mga buhay na salita na pag-aaralan po namin sa oras nga po ito. Panginoon, ako po na alipin mo, nagagawin din sa oras po ito. Panginoon, wala po walang Panginoon. Nasa iyo lamang po, dinigil sa iyong mga salita. Lalo po po sa gana namin sa iyo, wala akong magagawa. Sa oras nga po ito, pangalaan mo ko, dalhin mo ko sa hindi ko ng Panginoon. Gamitin mo lamang po ko, bilang instrumento mo, bilang daloy yung pagkakala. Pinakabibig mo lamang sa oras nga po ito. Pero ikaw ang totoo magsasalita. Kung ano man ang nais mo, kung ano man ang kalooban mo, yun po ang susunod. Hindi ang ngayon ang kalooban. So, biglarin kami na yung kapangalan. Naayaan mo dakilang Diyos ang walang mo Espiritu Santo na siyang patuloy na kumilos at mangusap sa oras nga po nito. Panginoon, pag mo lamang ayaan, kayo tulutan ng pagbalang, mga pagbulang, mga pangumasa, mga paminsara, ang Diyos sa Pinas, sa mga magaling pangalan ng mga Panginoon sa Kristo. Lahat ng mga espiritu ng kadiliman na nagbubulo sa loob nito sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, in the name of Jesus, as aking gabi, lumayas kayo sa loob ng Jesus name, in Jesus name. Muli, Panginoon, at hangin sa ilang ng pinakamatas na pagpulit pagsamba, in Jesus mighty name, nagkatayong sabi, Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Nasa mga oras nga po ito at narinig niya po salita ng Panginoon para sa ating lahat. Amen? Hindi lamang para sa inyo, kundi sa ating lahat. Amen? Kasama kami ng mga ngaral. Kasi mga kapatid ko, mga magulang ang salita ng Panginoon para sa lahat. Amen? Pero pag-uusapan po natin dito, mahalaga po yung na kinakailangan ng bawat ating yung salita ng Panginoon. Ito po ay napakalalim. Ang sabi po ng Bible, ito po ay tumatagos sa utak, sa puso, sa mga buto. Amen? Maaari po tayong masaktan. Pero mga kapatid ko, mga magulang, maaari po tayong masaktan kung mayroong pong sugat. Amen? Nakagaya po ng alcohol. Kapag mayroong masugat, buhusan mo yung alcohol, mga kapatid. Kapag ito po ay dumampi na, sigurado maabdi. Amen? May isa pa po natin palakpakan ng Diyos sa oras natin ito. Ang pag-uusapan po natin dito, laman, laban sa Espiritu. Bakit ganyan po yung mensahe? Mga kapatid ko, mga magulang, mayroon po tayo laman. Amen? At mayroon pong espiritual, yung nandun po sa loob natin. Mga kapatid ko, mga magulang, ito po ay magkakalaban. Bakit? Kasi gusto ng laman, puro kasalanan. Gusto ng Espiritu, puro kapayapaan at katiwasayan at hindi kasalanan. Kaya nagkakaaway po sila. Amen? Siguro sa oras niya po ito, kung mayroon po kayo
Siguro sa oras nga po ito, dahil lumago na may isa kong mata, madilim ko yung paligid. Para sa tulong kami naman, dito po sa Roma, umpisa po sa pag-aaral po natin, Roma 8, verse 8, chapter 8. Dito po sa 4 hanggang 8, ganito po sabi po ng Bible. Upang ang kailangan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi magsisilangan ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Tignan po rin yan. Amen? Ano po sabi po ng title? Ano po sabi po ng Bible? Upang ang kailangan daw po ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi magsisilangan ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 5. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. 6. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Tingnan po ninyo, iba po. Ang kaisipan lang po ng laman ay kamatayan, pero ang kaisipan ng Espiritu, buhay at kapayapaan. 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-anit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasasaklaw na sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Tingnan po ninyo, mga kapatid, ulitin po natin, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-anit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. 8. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Tingnan po ninyo. Amen? Kaya hindi po nakakalugod dyan mga kapatid yung gawang masama. Amen? Ito po mga kapatid at mga magulang, kayo yung sa'yo ng Panginoon para sa atin lahat. Kung ngayon mga kapatid, nandiyan pa tayo, ang Panginoon, message ng Panginoon, amen? Kapag nandiyan po tayo sa laman, ano po sabi po? Ulitin po natin. At ang nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nalulugod. Amen? Amen po ba? Amen? Tignan po ninyo. Kapag sinabi kanina, ang kaisipan daw ng laman ay kamatayan. Kasalanan. Maaari kang mamatay. Dito po sa Santiago, tignan po ninyo. Kapag daw po ang katawan na walang Espiritu ay patay. Amen? Dito po sa Santiago, chapter 2, verse 26. Ganito po sabi ng Bible. Sapagkat kung paano ang katawan na walang Espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ang ibig sabihin mga kapatid at mga magulang, nandiyan ka sa laman, wala ka sa Espiritu, patay yung spiritual life mo sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, inuulit ko po, sapagkat kung paano ang katawan na walang Espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Tingnan po yung bangkay. Dahil wala na po yung Espiritu,
Wala na po yung kanyang hininga. Nandun po mga kapatid sa taon. Hindi siya umikibo. Amen? Hindi siya umikibo. Parang estatwa. Amen? Nagkaroon kung paano mo tinignan mga kapatid, ganun din. Hindi siya kumikilos. Kaya ganyan din po nasa laman. Kapag nandiyan ka sa laman, yung magawang hindi kaya-ayaw malugod sa iyo para harapan ng Panginoon, ito po'y ginagawa po natin, mga kapatid. Hindi po nalulugod ang Diyos. Excuse me. Mga tayong matamahan. Amen? Pagsusugal. Pag-inom ng alak. Mga kalayawan. Mga bagay-bagay, mga kapatid, mga magulang na hindi ka lugod sa harapan ng Panginoon, nagawa ng laman. Amen? Yan po, mga kapatid, hindi nalulugod ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya, dito po sa 1 John, chapter 2, verse 15 hanggang 17, ganito pong sabi po ng Bible. Chapter 2, verse 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, hindi ang mga bagay na nangas sa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. Tignan po ninyo. Ang sanlibutan, maraming masasamang bagay. Kapag nandyan ka, ang ibig sabihin ng pagmamahal, yung mga gawang mali o kalikuan, yung ginagawa mo, ikaw ay nalulugod sa sanlibutan. Hindi nalulugod ang Diyos. Verse 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang masasamang pita ng laman at ang masasamang pita ng mga mata at tingnan po ninyo, ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yung kapalaluan. Amen? Yung kapalaluan, yung kayabangan po yun. Amen? Yan po mga kapatid ko, mga buwan, tingnan po ninyo. Masamang pita ng laman, masamang pita ng mata, kapalaluan sa buhay ay hindi daw po mula doon sa langit, dito sa libutan. Yung sa libutan, mamaya tingnan po natin, ang sa libutan ay paghahari na ng kaawan. Lahat ng masama, nandiyan. Amen? Sa 17, at ang sanlibutan ay lumilipas at ang mga masasamang pita hindi yaon. Datapwa ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Tignan po ninyo ang mga kalooban ng Diyos na gumagawa. Amen? Ang sabi ng Bible, ang sanlibutan lilipas. Mawawala pagdating ng panahon. Pero yung mga gumagawa na mga kalooban ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang mananahan magpakailanman sa piling ng Diyos. Paano tayo mananahan? Kapag nandun po tayo sa level ng gawang. Amen? Matitin po mga kapatid sa Santiago, chapter 3, verse 14 hanggang 16, ganito po ang sabi po na Bible. Chapter 3, verse 14 hanggang 16, ganito pong sabi. Ngunit kung kayo mayroong mapapait na paninibuko at pagkapitampi sa inyong mga puso,
ay huwag ninyong ipagmamuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Tignan po rin, kapag mayroon po tayong panimbuko, mayroon tayong ginagawang masama sa ating puso, mga kapatid, ang sabi po ito, huwag daw po tayong magsinungaling laban sa katotohanan. Anong katotohanan? Kapag tayo po ay nandoon sa kalikuan na gawa. Amen? Ang Diyos, siya po ang matuwid at katotohanan. Pagkatapos, ang sabi ng Bible, mga kapatid ko, mga magulang, mayroon daw pong mapapahi, paliligo, pagkambi-kambi sa aking mga puso, ay huwag natin daw pong ipagmamuri ito sapagkat at huwag tayo magsinungaling laban sa katotohanan. Amen? 15. Hindi ito ang karunungan bumabang mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa sa laman sa diablo. Yan po sinasabi ko. Yan po nauukol sa lupa ay paghari ng diablo. Amen? Kaya tignan po ninyo. Hindi daw po yung karunungan na bumabang mula sa langit, kundi mula sa lupa na sa diablo daw. Kaya yun naman mga kapatid, kung mahina po yung espiritu po natin, yun naman, yung mga gawang mga mundo, dito po ay ginagawa natin. Sapagkat kanina po yung usapan po natin yung kaisipan ng laman na po pagkikipag-ali laban sa Diyos. Hindi kalubog-dugo sa kanyang laman. 16. Sapagkat kung saan naroon pananabog ko ang pagkampi-kampi ay doon naroon kabuluhan at lahat ng gawang masama. Tingnan mo rin yun. Amen? Kapag daw po mga kapatid ko, mga magulang, mayroong paninibugo, mayroong pagkampi-kampi sa mga sarili, at kabuluhan, mga kapatid, nang dyan daw po, lahat ng gawang masama. Amen? Amen? Minsan po natin palakpakan ng Diyos sa oras po ito. Ito po mga kapatid, si Apostol Pablo, sa Galacia, pinagsabihan po ni Apostol Pablo ang mga taga-Galacia. Sapagkat ang kanilang paglilingkod dati na po sa Diyos, pagkatapos bumagsak sa laman. Ano po sabi po ni Apostol Pablo? Galacia chapter 3 verse 3, ganito po sabi ng Bible. Tignan po ninyo. Ano po sabi po ito? Napakamambang na ba kayo? Kayo'y nagpasimula sa Espiritu. Ngayon, papakasakadal kayo sa laman. Tignan po ninyo. Ang sabi po ni Apostol Pablo, nag-umpisa kayo sa Espiritu. Pero ngayon ang sabi po ni Apostol Pablo, matatapos na ba ang paglilingkod sa laman? Nagpakamambag kayo, sabi niyo po ni Apostol Pablo. Ito po mga kapatid ko, mga magulang ang nakasurat dito sa Bible para sa ating lahat. Amen? Walang isintin, tayo po lahat. Kung mayroon tayong pagkakasala, at ngayon nga po mga kapatid, inuulit ko po, napakamambang na ba kayo? Kayo'y nagpasimula sa Espiritu, ngayon, magpapakasakdal kayo sa laman. Yan po mga kapatid, simulan tayo ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Pero maaaring sa atin ay nangyayari. Amen? Yung Bible, pattern po natin yan. Isimulat siya mga kapatid ko, mga magulang,
para hindi natin pamarisan ang iba. Isimulan niya mga kapatid yung mga kabutihan upang pamarisan po natin. Amen? Hindi nga nakasurat sa Bible ay pwede mong pamarisan. Mga kapatid, pwede mong iwaksi yung iba. Pero yung ibang mabuting gawa, sabi ng Panginoon, yun po uwawarin natin. Hindi yung mga gawang makalangan. Amen? Amen po ba? Amen? Amen. At ngayon, mga kapatid ko, mga magulang, sulat din po ni Apostol Pablo, kung ito po ay nabubuhay pa tayo sa kalayawan. Amen? Nabubuhay tayo sa mga bagay, sa mga mundong gawa, mga kapatid ko, mga magulang, pasabali po ni Apostol Pablo, dito po sa Timoteo, unang Timoteo, chapter 5, verse 6, dito po sabi. Datapwan ang nagpapakabuya sa mga, tignan po ninyo, kalayawan, bag-aman buhay ay patay. Napakahirap po. Amen? Nabubuhay ka. Nabubuhay ka sa kalayawan. Nabubuhay ka sa mundo nito. Mas dapat ikaw ay buhay, umiinga. Pero sa harapan ng Panginoon, ikaw pala ay matay. Paano po yun? Baka sabihin ng Panginoon, tulutan mo muna kung makauwi upang mahilibin ko ang ating Ama. Ang sabi ng Panginoon, pabayaran mo ang patay na ilibing ang kapapatay. Makapatay. Patay na gumagalaw. Ngayon pala, patay po yung ng spiritual. Amen? Kaya tayo po mga Kristiyano, kapag tayo po naglilingkod sa Panginoon, humihirap yung laman, mga kapatid ko, mga magulang, maaari, namamatay yung espiritual mo sa Panginoon. Pagkatapos wala ka ng gana sa pag-atin, kahit tinatawagan ka, wala ka ng gana kasi yung kaisipan mo nandun na sa laman. Amen? Yan po yung ginagawa. Kaya mga kapatid, paalala po ng ating mga apostol, ating Panginoon, huwag po tayo nang matili sa ganyan. Amen? Dito po ang pasabali po ni Pastor Pablo. Dito po sa Efeso chapter 4 verse 26 ay 23 22 hanggang 24. Ganito po sabi po ng Bible. Chapter 4 verse 22. Tignan po ninyo. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ng dating pagkatao. Ang dating pagkatao. Amen? Basahin po natin ulit. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kaalayan ng pagkakayan. Amen? 23. Tingnan po ninyo dito. Tayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Meron na akong pagbabago dapat. Amen? Kung sa laman mga kapatid ko, mga magulang, sinabi po ni Apostol Pablo, yung dati mong katawan nasa larin. At ngayon, tumanggap tayo sa Panginoon, naglingkod sa Diyos. Ang sabi po rito, mga kapatid ko, mga magulang,
At kayo'y mga bago sa espiritu na inyong pag-iisip. 24. Ng bagong pagkatao. Tignan po ninyo, mga bis na po tayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Tayo lang po mga kapatid at mga magulang, tignan po ninyo, mga bis na po tayo ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos at nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yan po. Walang isang mali ang katotohanan, kinakailangan tayo po na bilang sumusunod sa Panginoon, huwag din po tayo magsinungaling. Amen? Mapapaanak po tayo. At dito rin po mga kapatid at mga magulang sa Roma, chapter 12, verse 1 hanggang 2, ganito pong sabi po ng Bible. Mali. 12, verse 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanin ko sa inyo na alang sa kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang ay buhay, banal, nakahaya sa Diyos na siyang inyong katapatang pagsamba. Tignan po ninyo. Kinakailangan kapag tayo po ay umaharap sa Panginoon, mga kapatid at mga magulang, iharap daw po natin ang katawan natin isang ay buhay, banal, nakahaya sa paningin ng Panginoon. Chapter 2. At huwag kayo magsiyayon sa sanlibutan nito kung hindi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Tignan po ninyo. Huwag daw po tayo magsiyayon. Ang ibig sabihin, huwag tayo kakampi sa sanlibutan. Ang masasamang bagay, iwaksin po natin. Amen? Amen po ba? Amen. Isa po natin palapakan ng Diyos. Unang Pedro, chapter 4, verse 2, ganito po sabi, wala mong nagsulat po na po. Sulat niyo po. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masasamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Bigyan po nila. Amen? Yun pong nalalabing natin panahon. Yung nalalabing po natin buhay dito sa ng Panginoon. Yung masasamang pita ng laman ng mga tao sa libutan, sabi po ng Bible, kung hindi sabi po ng Bible, kung hindi daw po yung kalooban ng Diyos, yung ating mga gawin. Amen? Kuminsan, masama na yung ginagawa ng isang tao, pagkatapos sabi, kalooban pa ng Diyos ito. Mga kapatid, doon po tayo nagkadaya. Kuminsan, sulihin po natin ang ating mga ginagawa, kung ito ay matuwid sa paligid ng Panginoon, o kung ito ay liko, mga kapatid, hindi malulugod ang Diyos kapag liko ang ating mga ginagawa. Kapag matuwid ay yung ginagawa, nalulugod ang Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. At meron po sa ng Panginoon kanina, mas daman ikaw ay buhay, ay patay
sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi po tayo mabuhay. Amen? I-maksiv natin ang lahat ng masamang gawa, mga kapatid. Yung paningin mo, ituon mo sa Panginoon Yesu Kristo. Amen? At ikaw ay natutulog ngayon sa libutan. Mga kapatid, gumising ka, sabi ng Bible. Dito po, sa libro ng Bible, dito po sa Efeso, chapter 5, verse 14, ganito po sabi. Tignan po ninyo. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at bumangon ka sa gitna ng mga patay at niliwanagan ka ni Kristo. Yan ang gusto ng Panginoon. Nabubuhay ka sa libutan, nabubuhay ka sa mga samang bagay, mga kapalikot, mga umihira ng ulaman. Pero dito sabi ng Panginoon, natutulog ka sa libutan. Nang sabi po ng Panginoon, mga kapalikot, mga gumising ka, natutulog, bumangon ka sa gitna ng mga patay, ay niliwanagan ka ni Kristo Jesus. Amen? Amen po ba? Yung pananaw po natin, baguhin po natin. Yung ngayon, yung pananaw po natin, masasama, kasangalibutan, at nalagay pa po yung pagsusugal, nandiyan pa yung pag-inom ng alak, nandiyan pa sa mga lingan, nandiyan yung pagnanakaw, nandiyan po ang mga palikot, mga magulang, pagkikipit ng mga bagay na masasamang bagay, mga kapatid, hindi ka lumutulog sa banal na harapan ng Panginoon. Ang sabi po ng Bible, mga palikot, mga magulang, ikaw ngayon ay natutulog sa kasalanan. Ikaw bumangon at magsisi ka sa iyong kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, ikaw muli, mga palikot, mga magulang, kapag ikaw ay nagsisi, na ikaw ay bumabalik sa Panginoon, patatawarin ka ng Panginoon, bubuhay muli ay yung Espiritu. Amen? Hindi po ako galit. Amen? Minsan pa po natin palapakan ng Diyos sa Espiritu. At dito po mga kapatid, mga magulang, yung laman o Espiritu, hindi po sila magkakasundo. Bakit? O, dalawang tao, yung isa masama, magnanakaw. Yung isa, talagang hindi naman magnanakaw na gumagawa ng kabutihan. Pagkatapos yung magnanakaw, ang sabi sa gumagawa ng kabutihan, magnanakaw tayo. Ayaw niya. Amen? Ayaw ko. Yung gawang ganyan. Paano sila magkakasundo? Yung isa masama, yung isa mabuti. Amen? At dito mga kapatid ko, mga magulang, sa Galatia, chapter 5, verse 16-17, ganito pong sabi po ng Bible. Tingnan po ninyo. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Ito po pasabali. Amen? Ang sabi po rito mga kapatid ko, mga sinasabi po nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasang laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibig. Kukontrahin naman. Amen? Yan pong title. Laman, magkatapos laban sa Espiritu. Tignan po ninyo.
Kapag nandun ka sa laman ng sabi ko rito, ay hindi mo magagawa ang mga bagay sa Espiritu. Kasi magkakalaban. Amen? Sino po ba ang tinanggap natin Espiritu? Espiritu ba ng katotohanan? O Espiritu ng kalikuman? Kapag nandyan po yung Espiritu ng katotohanan, puro totoo ang ating mga ginagawa. Kapag Espiritu ng kalikuman, mga kapatid, makikita, kalikuman din po ang mga ginagawa. Amen? Amen po ba? Minsan po natin palapakan ng Diyos. Dahil tayo po nanabautismo sa pangalan ng Panginoon Yesu Cristo, tayo na natin tumanggap ng kanyang Espiritu. Amen? Sino pong tumanggap ng Espiritu ng Panginoon magsabing, Praise the Lord! Yan po. Pero may kasabay. Dito po sa Roma, chapter 8, verse 9, ganit po sabi ng Bible. Datapwat kayo'y wala sa laman. Tingnan po ninyo. Datapwat kayo'y wala sa laman kung di nasa Espiritu. Kung gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sinuman ay wala Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Yun po ang kasalanan. Kapag ikaw ay may Espiritu ng Panginoon, mga kapatid at mga magulang, papatnubahin ka doon po sa katotohanan. Kapag ikaw ay ang Espiritu ng Panginoon, ikaw ay patay sa laman na ikaw ay gumagawa na ayon sa hindi kalooban ng Diyos. Ito pong pasabali ng Panginoon naman. Kapag ikaw ay nandun po sa Espiritu, sila po ang pinapatnubayan ng Diyos. Sila ang tinatawag na mga anak ng Diyos. Amen? 8:14, Roma. Tapos wala nang konting. Tingnan ko rin. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen? Hindi naman po tayo anak sa labas. Tinanggap po natin ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Yan po. Kapag sinabi, kapag ikaw ay tumanggap ng Espiritu ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Yung mga anak ng Diyos, magsabi, Praise the Lord! Amen. Minsan pa po natin palapakan ng Diyos sa oras po ito. Galatia, chapter 5, verse 26 and 25, hindi mo sabi. Kung tayo mga bubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilangat naman tayo ayon sa Espiritu. Kung tayo na po ay nabubuhay, na tinanggap natin ang Panginoon, yung katotohanan na Espiritu tinanggap po natin, ayan po, dapat tayong lumaban ng ayon sa Espiritu. Amen? Amen po ba? Isa po natin palapakan ng Diyos sa oras po ito. Roma 8, chapter 8, verse 26, ganito masabi mo ng Bible. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga ibig na di maisaysay
sa pananalita. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, yung kanyang Espiritu, tuturuan ka ng Panginoon. Tuturuan ka ng Espiritu na yung tinanggap. Amen? Hindi ka marunong manalangin ng sabi ko rito, mga kapatid ko, mga magulang, tuturuan ka ng Panginoon, yung kanyang Espiritu, na hindi mo ibig may isa-isay. Ang Panginoon, ang siyang namamagitan, siya ang nagbibigay upang may isa-isay po natin. Amen? Amen po ba? Amen. May isa po natin pala ng Diyos sa oras po ito. First Corinto, verse 2, chapter 16. Tingnan po ninyo. Kapag ang Panginoon ay tinanggap po natin ang kanyang Espiritu, hindi ba tinuturuan pa? Pero dito mga kapatid, kapag ikaw ay tumanggap ng Espiritu ng Panginoon, hindi ka na kailangan turuan. Amen? Mismo! Ang tinanggap mong yun, ang magtuturo sa iyo. Amen? At ito tingnan po ninyo. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya turuan niya. Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen? Kasi tinanggap mo. Hindi na kinakailangan turuan ka pa. Nandiyan po yung ikaw, yung simbahan, kapag lingko, ayun o, inuudyaman tayo ng Panginoon. Anak, hindi mo kayo. Amen? Sambahin mo ko. Gumising ka lang. Kapag lingko, sa Diyos ang kapurihan, hanggang po kung may gising. Amen? Kasi, yan po mga kapatid, ang Espiritu ng Panginoon, siya ang gumigising sa atin upang hindi na tayo turuan, kung hindi upang sumunod sa kalooban ni Kristo. Amen? Amen po ba? Minsan pa po natin palapaw ng Diyos sa Espiritu. Dito po sa 1 John, chapter 4, verse 6, ganito po sabi po ng Bible. 1 John, chapter 4, verse 6. Tignan po rin yun. Tayo nga sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Tignan po ninyo. Dito, ating makikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kalikuan. Kapag yan po, nandiyan sa katotohanan sa iyo po ito, dumirinig ka ng katotohanan. Kapag ikaw nandun ka sa kalikuan, dinirinig mo ang kalikuan. Amen? Yung mga kalikuan na gawa. Mga kapatid, ito po, para sa ating lahat, ito po yung aral na kinakailangan sulihin po natin ang ating mga sarili. Amen? Kinakailangan check yourself. O i-check po natin ang ating mga sarili. Ako kayo nabubuhay pa sa pananampalataya, nabubuhay pa sa kalooban ng Panginoon, o nabubuhay na ako sa laman. Mga kapatid, ang pagkasalaman po natin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Minsan po natin palawakan ng Diyos sa oras. 1 John, verse 3, chapter 3:24. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananaan sa Kanya. At siya ay sa Kanya. At dito makikilala natin na siya nananaan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Binigyan po tayo ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Yan po. Ang nagbigay mga kapatid na tinanggap po natin ang Espiritu ng Panginoon, ito po ay ibinigay sa atin. Kaya mga kapatid ko, mga magulang tayo,
yung Espiritu ni Kristo. Amen po ba? Amen? Minsan po natin palapakan ng Diyos. Ito naman po ang bunga. Kinakailangan kapag tinanggap mo ang Espiritu ng Panginoon, makikita sa iyo ang bunga ng Espiritu. 9. Kapag nawala yung isa nito mga kapatid, nawala dito yung pagpipigil, mga kapatid ko, mga magulang, magkaasal ka sa Diyos. Kung mawala nito yung kapayapaan, mga kapatid ko, mga magkaasal ka sa Diyos. Kung mawala yung kaamuan dito, magkaasal ka sa Diyos. Kung mawala yung pagtatapat, magkaasal ka sa Diyos. Amen? Mawawalan ng tao. Dito po ito, siyang sinabi ng Panginoon na kinakarapat-dapat ng mga anak ng Diyos. Ito po ay may kabuhay na. Amen? Galatia chapter 5 verse 22, 23, ganito po sabi, siya, ang bunga ng Espiritu na yung Spirit. Datapwan ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Tingnan po ninyo. Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinun, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Kapag nandiyan yan, mga kapatid, tumutupad ka sa kautusan. At ang kautusan ay wala na. Sabi ko ng Bible. Amen? Tingnan po ninyo. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayon bagay ay wala sa kautusan. Kapag yan nandiyan sa iyo mga kapatid, sinasaklita ng Panginoon. Amen? Kuminsan, madalas nawawala sa atin yung pagpipigil sa bunga ng Espiritu. Pagpipigil. Kuminsan mga kapatid, mga magulang, mawawala yung kaamuan. Amen? Amen po ba? Amen. Tignan po ninyo. Kagandahan mo. Pagpapahinun, sabi ko ng Bible. Kabutihan. Amen. Yung pag-ibig, una. Kapag wala kang pag-ibig, mga kapatid ko at mga magkakasala ka. Amen. Kasi yung diyardo, walang pag-ibig yan. Pasimula pa, sabi ng Panginoon, ay mamamatay tao na. Sinungaling ang sabi ko ng Bible, hindi na natin sa katotohanan, kalikuhan. Huwag tayo manatili ko dyan. Amen? Ito po mga kapatid, mga magulang, paalala ko ng Panginoon para sa ating lahat. Tumisan, siyempre, itamay na natin yung mga ngaraw. Baka sabihin po ninyo, tawarin po tayo. Amen? Kinakailangan salita ng Panginoon tayong lahat. Amen? Minsan pa po natin palapakan ng Diyos. At dito mga kapatid ko, mga magulang, tinanggap mo si Kristo. Kinakailangan ang gawang pakalaman na makamundong naman mga kapatid ko, mga magulang, ay mawawala niya. Dahil tinanggap mo si Kristo. Dito, 2 verse na lang. Mayroong pagbabago. Amen? Galatia chapter 2 verse 20. Chapter 2:20. Tingnan po ninyo. Ano po sabi po rito? Ako, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Tayo po natin napako sa krus nung tinanggap natin sa Panginoon. Amen? Sabihin po natin, kasama ko ni Kristo. Kung kasama na tayo ni Kristo ng mga kapatid, makikita ang gawa ni Kristo sa ating mga buhay. Amen? Tingnan po ninyo, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo. Yan po, napakaganda yung talata. Hindi na daw tayo nabubuhay si Kristo. Amen? Pagkatapos mga kapatid ko, mga magulang, sabi ko ito, ako'y napako na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kung hindi si Kristo. Ngayon, ang tanong ko rito, kung si Kristo ang nabubuhay sa atin, bakit kumisan nandun pa tayo sa sugal? Kumisan umiinom pa?
Kung isa nandun ka sa kalikuhan, hindi totoo na nabubuhay sa atin si Kristo. Amen? Kung totoo na nabubuhay si Kristo, mga kapatid ko, mga magulang, makikita sa ating mga gawa. Tingnan po ninyo, asahin po natin. Ulit, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo. Ang kinabubuhay ko, ang buhay na kinabubuhay ko, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo. Ang nabubuhay sa akin at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Naroon na. Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Tingnan po ninyo. Bininihan, ibinigay ang kanyang sarili. Tingnan po ninyo, ang kinabubuhay ko sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Amen? Amen po ba? Napakaganda po yung talatang yan. Kung tayo nga ay tunay na mga Kristiyano na tumanggap sa krus, tumanggap sa sakripisyo ng Panginoon, ang sabi po ito, kapag ikaw tinanggap mo ang Panginoon, kasama mo ng napako. Kasi, liligtas ka sa kasalanan. Tinanggap mo ang Panginoon, doon ka pa lamang, tubos. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, butis mo sa tubig, yan, kasama mo na napako sa krus si Kristo. Kasi yung kasalanan mo, pinagsisiyan mo, sabi pinakamama ng Panginoon. Amen? At ngayon, mga kapatid, ang sabi po ito, ang kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya dito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen? Amen po ba? Huwag po tayo matatamaan. Papapili po sa bahay, si Brother po naman. Hindi po. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po personal nito. Trabaho lang. Kapag ito po ay nasaktan po tayo, huwag kayong magagalit sa ating. Amen? Kapag kasi nasaktan ka, yung salita ng Panginoon, katotohanan, ay ibig sabihin nagagalit ka sa Diyos. Ayaw mo patuwid. Amen? Kapag yan mga kapatid ko, mga magulang, itinituwid tayo ng Panginoon, pasalamat tayo. Bakit? Kasi iniligtas tayo ng Panginoon sa kapamakan. Iniligtas tayo ng Panginoon doon po sa orno. Para tayo mga kapatid ko, mga magulang, ang ibig sabihin, ang Panginoon Jesus napakabuti sa atin. Tinutuloy tayo mga anak ng Diyos. Amen? Last verse. Ito po mga kapatid, last verse ito, dapat kinabubuhay din po natin. Unang Korinto, chapter 5, verse 17, ganito pong sabi. Okay po. Pangalawa pa lang. Pangalawang Korinto. Tingnan po ninyo yung versikulo ito. Yung kanina at saka ito. Amen? Kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, si bago nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging makabago. Nagbago ba tayo? Ang tanong. Binago ba tayo ng Panginoon? Nung tinanggap po natin ng Panginoon, ito po ba ay nag-manifest sa atin? Iyon po ba ay pinagsisiyan natin lahat ng ating mga kasalanan noon? O 50-50 tayo? Mga kapatid mo, mga magulang, tingnan ko ninyo ang versikulo niya. Amen? Kapag totoo, tinanggap natin ng Panginoon, mga
bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila yung pawang naging mga bago na. Amen? Amen po ba? Mga kapatid ko, mga magulang, ang kasulatan, ang sabi po ng Timoteo 3:16, ang kasulatan ay kinasiyaan ng Panginoon. Kinasiyaan ng Panginoon ang kasulatan. Nang sabi ng Panginoon, mapakikinabangan naman ito sa pagsangsara, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran ng Diyos. Amen? Ito po ay pwedeng pagsaway ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, malapit na po yung pagdating ng Panginoon, yung pagdating sa mabagal. Kaya, nais ng Panginoon, lahat ng kanyang mga anak, itinutuwid niya. Maging po tayo sa araw. Ang sabi po ng kanina yung binasa natin, huwag tayo magsinungaling dapat sa katotohanan. Amen? Magpigil-pigil po tayo sa ating mga sarili. Mga kapatid. Kapag alam po natin, dinabag mo, kalooban ng Panginoon, kinakailangan kapag ikaw ay lumabag doon po sa batas na ibinigay ng Panginoon, hindi mo may sinusuko yung sugat, mga kapatid, yung batas, hindi ka mo na pwede mapatutuo. Hanggang hindi mo isuko, ay ang ginagawa. Hanggang ngayon, tinatanggilik ko pa yung pag-inom ng alak, mga kapatid, hanggang hindi mo may suko-suko yan, hindi mo tayo pwede mapatutuo. Yung mga di kong gawa, mga kapatid ko, mga magulang, sabi kanina sa Roma, kung babalikan ko natin sa ano sabi ko doon, hindi nakakaloko yung laman sa harapan ng Panginoon. Kaya nagpapapatutuhay, hindi nalulugod ng Panginoon, mga kapatid, nag-aasara ka na. Ang inayos ng Panginoon, nais mo magpatutuo dyan, yung kasalanan na yun, magsusugal, iwasin mo, magbago nga, sabi mo ng Bible. Kapag nakita ng Panginoon o kung gagawa ng Diyos na ikaw ngayon, isinuko mo yun. Hindi mo na pinupuntaan yung mga bagay na yun, mga kapatid, anong gusto, para hindi ka magpatutuo dyan. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon. Yung Panginoon din, pag isinuko mo yan, sa ating pinakinoon, Panginoon, nagbago ka, hindi ka magpatutuo sa araw. Amen? Para paampo natin yung sa Panginoon. Kinakailangan mga kapatid, mga magulang, ang kukunin ng Panginoon ng kanyang iglesia, walang batik, walang gamis. Amen? Mas dapat tayo po ay nagkakasal bilang tao, pero mayroon po tayong patron. Mayroon po batas. Ang batas ng Panginoon ay matubig. Kinakailangan bawat sa atin na bilang na tayo pinananampalataya o sumusunod sa Panginoon, sumunod po tayo. Amen? Amen po ba? Napakabigat sa atin. Kung minsan magkasama tayo, binabawalan tayo. Bakit? Kasi disiplina church po. Disiplina ka ng church. Ang ibig sabihin, huwag ka magaling. Ay, nandun pala ako sa pagiging gawa. Kinakailangan pala, bago ako magpatutuo, kinakailangan tutuo ako. Na tinanggap ko si Kristo, magbabago ako, magsisisi ako sa Panginoon, at nalumbay sa Panginoon, pwede na ako magpatutuo sa araw. Amen? Nais ng Panginoon, hindi nagtataling tao. Nais naman ng Panginoon, huwag tayong manatili sa kalikuan na gawa. Huwag tayong manatili, mga kapatid ko, mga magulang, sa mga mundong gawa. Nais ng Panginoon, ang sabi kanina, mga kapatid, kung ikaw ay natutulog sa gitna ng mga patay, na ikaw ay gumising, sabi po ng Panginoon, bumangon, niliwanagan ka ni Kristo. Amen? Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Ang Diyos namin sinasamba, hindi siya liko. Bakos ang sabi, ang Diyos ba liko? Hindi. Upang limutin niya ang ating mga gawa. Hindi po. Yung ating mga gawa, mga kapatid ng Panginoon, nakatungo ng kanyang mata. Tinitignan niya tayo. Kapag tayo
gumagawa ng ayos sa kabutihan ng Panginoon, ang Panginoon na nalulugod. Amen? Nakikita tayo ng Diyos. Pagkatapos, tumanggap ka sa Panginoon, pumunta ka sa mga linggo, gawa, nalulugod ba ang Diyos? Hindi. Hindi natutuwa ang Diyos. Amen? Nais ng Panginoon, mga kapatid, bilang mga aral na kami po ay kami nagpapaalala. Unang-una sa salita ng Panginoon. Ang Diyos ang siyang muna. Amen? Kami po mga instrumento lamang. Instrumento ng Panginoon upang gamitin, upang upayag ng mga salita ng Diyos. Kung tayo po natatakot sa salita ng Panginoon, pinahayag natin dapat yung totoo. Amen? Ang salita ng Panginoon, kung ito po narinig po natin, na kung tayo nabubuhay sa kalikuhan, narinig mo yung mabuting balita, nang sabi ng Panginoon, magbago ka, magsisi ka, at magbalik ka sa atin. Kasi, kahit sinabi ko nga kanina ang isang verse, ay yun ang mga verse na yun. Alam po ninyo sa ibang verse. Kapag tayo may gumagawa ng kalikuhan, kakapal yung ating puso. Yung ating unawa, kikikit. Amen? Yung ating tenga, may hirap makarinig. Yung ating mata, binulag tayo sa libutan. Pero may masagawa rin Panginoon. Maliban na ikaw ay makapanumbalik loob sa Panginoon at pagagalingin tayo ng Diyos. Amen? Minsan pa po natin parapakan ng Diyos sa oras ng ito. Kaya mga kapatid, sa ating lahat, di lang mananampalataya, kapatid kay Kristo, magpatuloy po tayo. Kung tayo nagpapatuloy mga kapatid, mayroon magagawang Diyos para sa atin. Amen? Kung nakikita ng Panginoon yung pagsisikap po natin, tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Kung nakikita ng Panginoon sa oras nito, nakagawa ka ng kasalanan, hindi mo sinasadya. Amen? Kung ngayon nabubuhay ka sa kasalanan, pero gusto mo na makawala, mga kapatid, nandiyan ang Diyos. Amen? Nandiyan ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, lumapit ka at ako ilalapit sa iyo. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Nais ng Panginoon, isa man ay walang mapawalad. Isa man sa mga ng Diyos ay walang mapawama. Kaya ganyan na lamang po ang paalala ng Diyos para sa atin. Amen? Huwag po kayo mag-anis ng mga araw. Bagkos, unawain po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos. Alam po natin na ang unang kaaway para tayo may masakit yung ating mga buhay. Pero, yung pangako ng Panginoon, upang tayo po mga kapatid, magkaroon ng buhay. Hindi lang basta buhay, buhay na kasaganaan nito. Ang ibig sabihin, pagdating ng panahon, kapag tayo po ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon, makakapit po natin ang Diyos. Kapag hanggang ngayon, hindi mo tayo inakusin yung lahat ng gawa ng makalaman, mga kapatid, hindi mo pwedeng makapit ng Diyos. Ang Diablo ang makakapit mo. Iiyak ka ron. Tatanis ka at ang ibig mo mangangalit. Ayaw ng Panginoon yun. Ngayon, narinig mo ang salita nito, mga kapatid ko, mga magulang tuminghala ka sa langit. Patuloy ka sa Diyos. Kami, nagpapaalala